Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi lang Christmas decor sa nakasabit ngayon sa mga dingding. Ang mga nakadikit may ballpen, walis, pati na dustpan. At nagagawa raw na ito nang hindi ginagamitan ng anumang pandikit. Pero hindi ito magic. Ipapaliwanag natin ang siyensya sa likod ng viral ngayong friction wall trick. Dumikit sa maraming bagets ang viral trend na ito, kung saan ang anumang bagay na kanilang hawak. Dinidiin nila sa dingding at biglang sinaslide pataas. At walang kung ano-ano hindi ito nalalaglag. Ang lapis, wall pen, walis, pati na stapler, makeup at upuan. Kumakapit kahit di ginagamitan ng anumang pandikit. Magic? Itong usong-uso ngayon na friction wall trick. Kabilang sa mga kumasa sa challenge, si Teacher Minerva at ang kanyang mga students. Pagpasok ko, meron ng mga nakasabit ballpen, lapis, tapos mga walis, pinakita nila kung paano. Excited naman sila. They are just learning and having fun, so why not na makisali na rin sa kanila. Pero paano nga ba dumidikit sa dingding ng mga gamit kahit di ginagamitan ng pandikit? Kuya Kim, ano na? Tila pinaglalaruan man tayo ng ating mga mata. Ang friction wall trick, kayang paliwanag ng siyensya. Ang pagdikit ng gamit sa dingding, resulta ng kombinasyon ng friction at temporary physical change sa surface ng dingding. Yung concept mismo ng friction doon sa friction wall, tumutukoy kasi siya sa kahit anong bagay na nagkakos ng delay, ng stress, ng conflict or confusion sa physical space. Kapag diniin mo ang isang bagay sa pader at kiniskisto pataas, ang friction sa pagitan ng pader at ng bagay nagkikreate ng tinatawag na static electricity. Yung pag-grab ng object doon sa wall, nag-cause yun ng pag-charge ng isang object. Kaya yung object na hawak-hawak ng estudyante, dumikit siya temporarily doon mismo sa tinatawag na friction wall. Pero temporary lang daw ang kapit nito. At tanging mga lightweight o magagang na bagay lamang ang kayang i-hold ng nabuong static friction bond. Yung static forces, weak kasi yan. Weak na force yan. So temporarily lang yung pag-hold or pag-attract mismo ng object, as long as kaya nung tinatawag na static forces, i-overcome yung tinatawag na gravitational force, no? So yung sa kaso ng upuan na dumidikit sa wall, mukhang imposible yata yun, ano? But kung yung mismong upuan ay gawa sa light materials, pwede naman. Pero panandalian lamang. Pero bago pa nausong friction wall trick, nauna ng mga hayop na ito na dumidikit at nagpapakitang gilas sa dingding. Napaisip din ba kayo kung paano ito nagagawa ng mga butiki? Ang mga butiki ay may kakayahang dumikit sa mga pader dahil sa espesyal na struktura sa kanilang mga paa. May maliliit itong mga buhok na kung tawagin ay setae. Ang bawat setae naman may mas maliliit pang dulo na tinatawag na mga spatulae. Kapag dinidiin nila ang kanilang mga paa sa pader, dumidikit ang spatulae sa surface at nabubuo ang tinatawag na van der Waals forces. Dahil sa dami ng contact points, nagiging malakas ang kapit nito kaya hindi basta-basta nahuhulog. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.